Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lahala sa gabing madilim. Pinaghihinalaan ni Giselle si Carlos sa nangyaring pag-carjack arrest ni Don Pepe. Kayanin kaya ni Zoe ang konsensya niya? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga video. Samantala sa Apex Hospital kung saan ginanap ang pa-prayer vigil para kay Don Pepe, magkakausap ang magkakaibigan tungkol sa nangyari sa lolo ni Annalyn nang biglang dumating si Zoe kasama si Doc Joy. Pagkakita ni Nurse Karen at Nurse Ivan kay Zoe ay inasar nila ito dahil sa suot niyang damit na itim. Inis naman na nakatingin lang sa kanila si Zoe. Nilapitan naman ni Annalyn si Zoe at tinanong kung bakit siya nakablock. Hindi naman patay si lolo. Ikinainis naman ito ni Zoe dahil pati kulay ng damit niya ay pinakikialaman nito. Hindi na nakipagtalo si Annalyn kay Zoe at sinabihan niya na lang ito na sige, tumulong ka na lang na mag-serve sa mga guests sa loob. Tinaraya ni Zoe si Annalyn at sinabi, "Ano, ako mag-serve? Pumunta ako dito para ipag-pray si lolo, hindi para mag-serve." Sabi ni Annalyn, "Prayer vigil ito. Lahat na naandito ay para ipagdasal si lolo. Pero mga apo niya tayo kaya may responsibilidad tayo para sa kanya at may obligasyon tayo. Baka mamaya nakalimutan mo rin yun." At mas lalo pang inasar nila si Zoe. Ikinagalit ito ni Zoe at umalis na sinadyang banggain si Annalyn. Sabi naman ni Doc Joy, "Are you okay?" Sabi ni Zoe, "My lolo is fighting for his life at yung mga tao, imbis na damayan ako, ay they are mocking me. So do you think I'm okay?" Sabi ni Doc Joy, "Zoe, I'm your friend. Concern lang naman ako sa'yo. Huwag naman pati ako ay tatarayan mo." Nagsorry din si Zoe kay Joy at pinakiusapan muna ni Zoe na iwanan niya muna ito. Sabi ni Joy, "Lalabas lang ako at kapag kailangan mo ako, tawagin mo lang ako." Naiwan si Zoe mag-isa at naupo siya dahil nararamdaman niya ang stress ng mga nangyayari. Maya-maya ay bigla niyang narinig ang boses ng lolo Pepe niya na tinatawag siya. Natakot si Zoe at tumayo siya. Hinanap niya ang lolo niya nang bigla namang paglingon ni Zoe ay nakita niya si Annalyn. Tinanong ni Zoe si Annalyn kung siya yon. Nagtaka naman si Annalyn. Galit na sinabi ni Zoe na bakit mo ginagamit ang boses ni lolo Pepe? Bakit mo ginagawa yun ha? Hinawakan niya ang braso ni Annalyn at sinabi niyang, "Tinatakot mo ba ako?" Nanlaki ang mga mata ni Zoe. "Bakit mo ginagawa yun? Bakit mo ginagaya ang boses ni lolo Pepe?" Galit na galit si Zoe nang si Annalyn naman ay nasasaktan na sa pagkakahawak ni Zoe at pilit niyang tinatanggal ang mga kamay nito. Biglang natauhan si Zoe at napatitig siya kay Annalyn. Ipinagtaka naman ni Annalyn ang mga kinikilos dito. Sabi ni Annalyn, "Ano bang nangyayari sa iyo, Zoe? Tatawagin lang naman kita na pumasok na ka na sa loob dahil magsisimula na ang prayer vigil at hindi ko ginagaya si lolo. Ano bang kinakatakutan mo?" Hindi naman makaimik si Zoe at sinabihan siya ni Annalyn na sumunod na siya sa loob. Samantala, magkakausap ang mga doktor na si Denise, Katie at Ray. Napag-usapan nila ang kalagayan ni Don Pepe. Sabi ni Doc Katie na maaari siyang maging katulad ni RJ or mas malala ay maging mistulat siyang plantang gulay. Pero umaasa naman si Doc Ray na hindi ito mangyayari kay Don Pepe, kaya silang lahat narito ay para ipagdasal ang tuluyang pagaling ni Don Pepe. Sa kabilang banda naman ay kausap ni Lynette si Robert at kinukomfort niya ito dahil nakikita ni Lynette na sobrang nag-aalala na si Robert sa kalagayan ng papa niya. Pinayuhan niya at binibigyan niya ito ng lakas ng loob na gagaling at digising din ang papa niya. Sabi ni Lynette na sigurado ako na proud sa iyo si Sir Pepe. At oras na gumising na siya ay panigurado na yun ang unang-una niyang sasabihin niya sa'yo habang hinahawakan ni Lynette ang mga balikat ni Robert. Natanda ng pagsuporta niya rito. Nagpasalamat naman si Robert kay Lynette dahil naandyan siya para mapagsabihan niya ng mga nararamdaman niya ngayon. Ngumiti naman si Lynette kay Robert habang sa di kalayuan ay may nakakita sa kanila habang kinukomfort ni Lynette si Robert. Samantala, nagpunta din si Moira sa Apex para sa prayer vigil ni Don Pepe at nakausuot ito ng kulay pula na damit at halatang nakainom. Pagkakita niya kay Giselle ay niyakap niya ito at binati ni Moira, "Oh my poor sister-in-law." Nairita naman si Giselle kay Moira at sinabihan niya ito na lumayo ka nga sa akin. "Bakit amoy alak ka? Lasing ka? Hindi ka na dapat pumunta dito kung ganyan ang itsura mo. Baka gumawa ka pa ng iskandalo. Wala ka talagang respeto at nakuha mo pang pumunta dito. Huwag ka masyadong magpakaligaya dahil buhay pa si Papa. At ako ang gagawa ng paraan para sa kanya para mahuli ko ang gumawa nito sa kanya." Sagot naman ni Moira, "Ano bang sinasabi mo?
Nagpunta ako dito para damayan kayo at ipagdasal na gumaling na si Papa. Hindi kung ano-ano ang ibinibintang mo sa amin ng anak ko. Huwag mo akong pag-iisipan ng masama. Samantala, sa patuloy na pag-uusap ni Lynette at Robert, sa di kalayuan ay nakita sila ni Denise at Michael. Agad naman tinawagan ni Michael si Carlos at sinabi niya na nakita niya ang nangyayari kay Lynette kanina. Isinumbong niya si Lynette kay Carlos, nakausap nito si Robert. Sabi ni Michael kay Carlos, update lang kita. Nakita namin magkausap kanina si best friend at saka si Lynette. Nagyakapan pa nga sila eh. Ang hindi alam ni Michael ay nasa likod niya si Denise, kaya napalingon si Michael at tinanong siya ni Denise kung bakit mo sinusumbong kay Doc Carlos si Lynette at RJ. Sabi naman ni Michael kay Denise na pinababantayan niya sa akin si Lynette at baka kung anong gawin ni Robert na naman. Alam mo naman na hindi pa din matanggap ni RJ na si Carlos ang pinili niyang pakasalan ni Lynette. Hindi naman umimik si Denise at tiningnan lang niya si Michael. Habang si Carlos naman ay nagpunta sa kwarto ni Don Pepe. Ano ang gagawin ni Carlos kay Don Pepe? Kakayanin pa kaya ni Zoe ang konsensya niya? Masasaktan na naman kaya ni Carlos si Lynette? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.